Yan. So welcome Okay. everyone. Ayan, Sir RJ, mo muna Okay. kita ha. Okay. Welcome everyone dito sa ating bi-monthly coaching calls, no? So this is going to be a mix of everyone here in the Zoom, which is ito talaga is binibigay ko ito sa mga nag-avail ng digital scientist course. Basically, um yung digital scientist course is yung pinaka anong tawag dito, yung advanced lessons na binibigay ko wherein I do not expect my students to um, parang maintindihan nila lahat nung nasa loob ng courses do sa dashboard. Now, as my way of giving an online support to my students na alam ko may mga questions about doon sa pag-install, yung mga technical aspects nung pagra-run ng Facebook ads, which is um, mahirap po para sa isang estudyante na maintindihan kung walang nagga-guide doon sa kanilang journey as a media buyer. Tama po ba? Sino po nakaka-relate dito na for those na may gusto kang gawin, may gusto kang yung natutunan mo either sa YouTube man yan o doon sa dashboard o doon sa mga lessons ko, which is sometimes it's a bit confusing. Tama ba? Let me know. Ito si Sir Ariel. Alam ko nag-avail na to ng digital scientist course. I believe si Sir Aaron din. Si Miss Jennifer. I'm not sure kay J. Martin, but let me know guys if helpful ba yung ginagawa ko sa inyo as a yung mga nag-enroll ng digital scientist course. Nakakatulong ba sa inyo yung support ko online, So parang um, worth it ba na pag-aksayahan ko din ng panahon, lifetime, yung mga students ko na nag-avail ng digital scientist course. Kasi ako, dun sa 649 na in-offer ko sa inyo, one-time payment lang yon, no? And then, I don't know, ako lang yata nagbibigay ng lifetime coaching dito sa Pilipinas, lifetime mentoring. Yung iba alam ko 6 months lang or 12 months lang yata ang binibigay na support. Pero yung sa akin lifetime. No, saan ka pa makakita noon? Lifetime online support. Kung hindi mo naiintindihan yung mga bagay-bagay sa pag-run ng Facebook ads, pag-install ng pixel, pag-create ng custom conversion event, I'm all in all the way, no? Ituturo ko sa iyo mismo real time during our bi-monthly coaching sessions. Kung hindi mo siya ma-fix, andun ako to support you to make it happen. Okay ba yun? Ano? Okay ba sa inyo yun? Yung part na ganun wherein meron kang live na sessions katulad nito wherein you get to finish yung nasimulan mo na hindi mo ma-figure out kung paano ang tawag dito, solusyonan yung problema. Yan, sabi ni Sir Ariel, yes. No? So, yun po yung binibigay ko every time na I hop on na sa Zoom call with my students. No, ganun po yung support na binibigay ko sa kanila twice a month, no? Minsan nag-over pa nga eh. No, minsan thrice a month pa nga eh. Ayan. So nandito si Sir Edward, I believe. Magandang gabi Sir Edward. Meron siyang concerns about dun sa landing page and sinusolusyonan po natin real time live, no? Ganun po yung support na binibigay ko sa mga nag-avail po ng digital scientist course, no? So welcome Miss Anne. Ayan. So Miss Rose, Sir Joe Carl Bunda, ayan. I believe si Miss Anne nag-avail na rin to nung I'm not sure kung ano yung avail mo, 100 pesos Facebook ad strategy if I'm not mistaken. So yun. And I see some familiar Dito na sa faces. meron na. Ayan, wait ko muna yung ibagay sa ayan dito sa Zoom natin. So yun. So um
again, guys, I'm giving you the experience. No, I'm giving you guys the experience of joining my premium students and get to, learn the things na natutunan nyo dun sa previous lessons or previous sessions, yung recorded man yan or live training, real time. Okay? So for those of you guys na makakapag-open ng camera, I would appreciate na meron akong kausap dito. At least wala naman magja-judge po sa inyo, no? Kahit yan, si Sir RJ Hi, coach. kumakain, wala. Hello, Walang problema Coach. dyan. Good evening. Good evening. Si Sir J. Martin, yes, sobrang pinagpapasalamatan po namin yan, Coach. Tama po sinabi nyo. Sa iba walang ganito na ginaguide nyo kami mabuti. So, I mean, I'm willing to sacrifice my time. I'm willing to give or to spare my time para magkaroon kayo ng parang ang sinasabi nito ng mga international clients, to move the needle. Now when you say to move the needle or to move a needle, parang magkaroon ka ng first step or gumalaw ba yung baso, parang gano'n. Kasi kamukha ni Sir Edward, he's been running Facebook ads for quite some time. He joined the face-to-face training. I don't know. It's been a while na, no? 4 months na ba? I don't know. 5, 6 months na ba? Last April pa, Coach. April, isipin mo. Pagkakatanda. Isipin mo, last April ka pa nag-join sa akin. Pero may mga students na, I don't know, syempre, we're kind of busy most of the time. And nandiyan na sa inyo yung resources eh. Kumbaga, it's up to you to utilize na lang eh. No? And I'm sure, hindi kasi, hindi mo magagawa minsan, ikaw lang mag-isa. And you need someone to guide you live. No? Hindi, kasi minsan, may mga tao kasi na, pag pinanood yung recordings, nagigets ka agad nila. No? Siguro I'm part of that population na pag napanood ko once, tapos na-figure out ko, okay, ganito lang pala. Pero may mga tao din kasi na kailangan talagang live na guidance. Ibig sabihin, magigets nila yung process kapag tinuro mo ng live. Tama ba? May mga taong, sino yung mga ganon, yung raise your hand, guys, or type me in the chat. No? So type me in the chat. Sino yung mga, yan, si Sir Ariel. So, may mga taong ganon. So, kumbaga, itong binibigay, yan, si Sir Edward, si Ma'am Rose, I'm sure maraming taong ganon na hindi naman nila ito forte. Ako hindi ko naman to forte. Graduate ako ng HRM, hindi naman ako IT graduate. So, pero pag nakita ko siya kung paano ginawa, nagigets ko kaagad. Or siguro it may take some time, pero yun nga, mas mabilis din dun sa mga tao na gusto ko merong nag-guide sa akin dito live. Yun. And ito yung gagawin natin tonight para at least to give you a background how it's gonna work out with one of our students na makakasama natin tonight. Sir Edward, may concern about landing page. If you can share your landing page, Sir Edward, and you can share your concern. Ano ba yung mga ang tawag dito, yung mga challenges na encounter mo, so that everyone can see how we can solve it, no? I'm saying na hindi ko naman masosolve lahat ng problema ng media buyers, but I think I can share something that would be beneficial to everyone. Make sense? Yes, Coach. Yun. So, Sir Edward, go ahead and let me know yung challenges na pinagdadaanan mo, and then let's solve it live right now. Okay po, Coach. Actually, last April pa ako nag-join sa pagkakatanda ko. Pero ngayon lang ako nag-workout nung landing page. Ngayon ko lang Napagtanto. unawaan yung importance na ito. Kasi nasanay ako sa messaging campaign Sa messaging campaign, almost 500,000 na nagastos ko dun sa Pag pinag-total ko yung for almost 2 years Nasanay ako na kumakausap ako ng live sa mga clients ko. Tapos itong landing page medyo technical kasi Kaya parang ang bigat sa isip ko nung unang tinuro mo, Coach. Kaya ngayon nung binalikan ko yung mga tinuro mo, tapos yung
yung recording ng ano, Hmm, ay hmm. unti-unti ko naunawaan. Tapos Nage-gets mo na? nage-gets ko na po. Tapos nakagawa ako ng landing page sarili, based lang dun sa tinuro mo coach, dun sa video. Ano Hmm, lang, 2 days Okay pinagpuyatan ko lang. po. Tapos nice. ngayon, yung kagabi tinatanong ko po sa inyo, yung about sa Pixel, na-connect ko naman na siya coach, nagawa ko naman na. Ngayon, ang Hmm, problem ko na lang yung sa send it, yung about dun sa kung paano siya i-connect doon. Pero nag-ano na po ako, nag-apply na ako sa send it. hmm. Ngayon, verification na lang yung inaantay. Bali, sabi 1 to 3 days daw coach bago maano. Tapos gusto ko sana ipa-check sa'yo coach yung website, yung landing page na ginawa ko kung may mga dapat pa bang i-improve or ano. Yun lang naman coach yung ano. And then sa Pixel pala coach, yung sa Pixel, ayun, gusto ko malaman kung paano rin siya binu-view yung mga data. Sige. Okay, go ahead. Okay. You can share your screen and let's fix the challenges kung ano yung para at least makita nila kung paano natin iso-solve yung problema na yun. Sige, share mo yung screen mo Sir Edward. Okay coach. Mm. Ayan po. Kita coach? Ayan. Sige. Bigyan mo ako Sir Edward ng ng remote control access. Ayun, approve ko lang na coach. Mm. Ayan. Okay na coach. Okay. Bakit parang merong dito, may nakikita ako naka-block eh. I mean, dun sa top, pinaka-top, may kulay itim na hindi ko dun anong nakaharang dito eh. Teka. Stop Ah, sharing mo na kita. Share mo nga ulit para sige coach. ah, Share. Ayan. tingnan natin. Baka navigation sa Zoom o nga, baka navigation. Oo nga, no? Ito lang. Try ko i-ex coach. Hindi. Participants. Naka-block eh. Nakikita nyo ba guys? Yung kulay itim na, ayan, yan. Ayan, yan. Nawala yung nasa taas yan. Oh, medyo nag-clear na. Pero meron pa dito sa baba. Parang may shade ng itim. Yan. Yan. Remove mo yan, sir, para clear yung natin, yung share screen mo. Alin dito coach? Ayan, yan. Yan. Nawala na. Medyo na Ayun, move. wala na. Okay. So, check ko kung magagalaw ko yung ano mo. Sige pa. Naka-ano ka ba? Naka-Windows o Apple? Windows. Windows. Request remote control access. Paki-approve mo, sir. Okay pa. Yan. Meron talaga lumalabas na na kulay parang grayed out. Yan. Saving natin and publish, no? Okay pa. Publish. Okay. Andyan sa pinakadulo coach yung ano, yan, panel 5. Tapos yung meta. Okay. Andyan. Paki-ano mo nga yung domain dito, yung yung landing page domain. Yan. Ayaw lumabas Teka. Um, Baka may home yan. /home. Di kaya? wala Wala. po coach. Wait lang. Check ko po Sige. dito coach. Sa Sige, ano. sige. Ito. Ito siya eh. Ayan, click mo. Ah, Lagay mo dun sa kabilang tab. dito pa. Yan. And enter. Yan. Ayan. So guys, unang-unang titingnan nyo dyan kung na-install ba yung Pixel ng maayos. So ito yung natin, ito yung extension. Makikita mo dito, wala ka pang Metapixel helper na naka-install. So ang gagawin mo dyan, pupunta ka na, mag-open ka ng new tab, tapos Meta Pixel helper extension. Ayan. Para ma-check mo kung anong tawag dito? Gumagana yung anong tawag dito yung pixel mo. Ano ba to? Google Chrome ba tong gamit mo? Opo coach. Ayan, Meta Pixel Helper. Chrome Web Store. Tingnan natin to.
Yan. So pagka ganyan, makikita nyo to, Meta Pixel Helper, and then i-click nyo yung add to Chrome, and then add extension. Dyan maghanap ka dyan. Yan. Hit natin muna yung ating mga, ano wait lang. Yan. So, makikita nyo dito, pagka na-install na yung inyong Metapixel Helper. Ngayon, babalik ka dito sa ano, teka, yan. Babalik ka dito sa landing page mo, ayan. And then, titingnan mo to, refresh muna natin to. Okay? And then, i-click mo tong extension, and then makikita mo kulay green. Ibig sabihin ng kulay green, nare-read na yung pixel mo doon sa landing page. Pag kinilik mo to, nakikita mo dito page view, no? Kapag hindi na-install ng maayos yung pixel ID mo, grayed out to, hindi lalabas ng page view. Ayan, makikita mo yung info, manual, blah, blah, blah. Ayun. So, pag kulay green, ibig sabihin, tama yung pagkaka-install mo ng pixel. Okay? Goods tayo doon. Ngayon, makikita naman natin dito kung meron ka ng anong tawag dito? Working na conversion event. Okay? Balik mo ko dun sa ano, balik mo ko dun sa builder mo. Ito no, teka. Tapos Yan. puntahan natin yung thank you page mo. Ay, wala pa ako, coach. Wala ka pang thank you page. Yung po yung itatanong ko sa inyo, nakalimutan ko yun kung paano siya gawin. So, Tapos okay. purpose. Okay. So, meron ka ng landing page, tama? Opo. May landing page ka na. Ang gagawin mo dito is mag-a-add ka lang ng isa pang page. So, add new. Okay. Name for the page is Keto Lens. Cleanse po. Yan. Cleanse. Keto Cleanse. Teka. Ano to? Template ba yung ginamit mo dito o ano? Standalone page. Teka. Ano po? From scratch, coach. From scratch. Opo. Kasi hindi ako magulo yung sa template. Wala akong makita doon gusto ko Sige. Pero may pinagayaan ako yung competitors na landing page. Doon ka kumuha ng inspiration, parang ganun. Idea. So ang ginawa mo, so pwede ka dito add and name for the page is Keto Cleanse TY. Pwede mo ilagay ng TY dyan. Or thank you page, pwede naman. Check natin dito. Siguro purchase-TY yan. Pwedeng ganun. Yan po yung slug, coach, na tinutukoy. Yan yung slug na sinasabi Okay. ko sa'yo. Okay, and then create funnel step. Depende sa'yo kung anong slug ang gusto mong anong tawag dito? Ilagay. Apo. At usually ito, kamukha nito, Keto Cleanse, para hindi ka malito, ang ginagawa ko minsan dito, nilalagyan ko ng ang tawag dito ng parang initials. Doon sa landing page, ginagawa ko to ng nilalagyan ko ng LP. Ibig sabihin landing page, Keto Cleanse landing page. Yung, parang initial LP. Tapos doon sa thank you page, Keto Cleanse TY, ibig sabihin thank you page. Okay? Okay po. So, let's say create from blank. No? And then, yan. So, gawa lang tayo ng simpleng thank you page. Actually, meron ditong pre-built sections. Pre-built section. Tapos, let's check if we can have something like pwede nating yan, yung product, no? Hindi, yung product kasi is nandoon na sa landing page pala, no? So, sections, yan, pwede tayong maglagay full width. Tapos,
Itong plus sign, click lang natin. Tapos another full width. Tapos halimbawa, add another column ka dito. And then add element. Tapos image. Yan, image. Tapos punta tayo dito sa sa image section. Ay, na-upload ka na ba dito? So let's say, ito lang. Marami, coach. Lalagay ko muna to for temporary Edit ko na lang, coach. edit mo na lang mamaya. So Sige, for demo purposes lang. Tapos halimbawa, lagay mo dito sa taas, add row, add column, tapos add element. Tapos let's say sa headline, lalagay natin dito. Thank you, order successful. Yan, something like this. Order successful. Or congratulations, order successful. Congratulations, order successful. Something like that. And then, maglalagay ka dito sa baba ng, may naka-block kasi ditong yung parang shade. Kaya hindi ko ma-click. Pero anyways, dito ko lagyan lang sa taas. So, i-click ko dito. Usually ang ginagawa ko dito, dinadirect ko sila sa messenger ng page. So, itong plus sign, i-click ko itong plus sign, tapos full width, and then add row, column, tapos add element, tapos button. Okay? Pagdating dyan sa button, ilalagay ko dito is send us a message. Send us a message. Yan. Tapos, tanggalin ko yung ibang yung Sige, ibang, coach. Yung pinanood ko. tanggalin mo nga yung ibang dito. Ito lang Sige, coach. Lang. Yan. Para, remove mo na yung Telegram. Telegram na lang muna, coach. Yan. Hindi ko kasi makita yung yan. Ano ba ito? Ayan. Tanggalin muna natin itong Metapixel helper. Sige lang, coach. So, ang gagawin natin dito is pupunta tayo dun sa Facebook page mo. So, isi-switch natin to. Alin dito? Ito ba yan? Opo, yan po. Ayan. Isi-switch natin dun sa page mo. Kasi kukunin natin yung URL ng Messenger. Oo. Pupunta tayo dito sa Meta Business Suite. No? And then inbox. Tapos, pupunta tayo dito sa gear icon, itong settings. Okay, and then kukunin mo ito, yung m.me, tapos yung number na yon. So, copy text, no? And then, babalik ka doon sa, asan na yung landing, yung thank you page natin. Ito, yung send us a message na yon. Yung link to, pakitanggal mo nga sir yung nandito sa baba. Sige, sir. Meron ditong nakaharang eh. Opo, ano to wait lang sir Hindi ko makita eh. Ayan. Yan po ba? Lalong natakpan. Ayan, na-remove na. Ayan. Okay na. Tapos, dito, instead na open pop-up, i-click ko yung website URL. No? Send us a message. Tapos, ilalagay ko dito. I-paste ko dito yung m.me na kinapin natin kanina. Tapos, open in a new tab. Yon. Tapos, mangyari nun, save. And update SEO meta dun sa gilid, sa baba. Okay, and then publish. Okay? Okay, and then I'll go back here. And then, kukunin ko tong URL na to. No? Copy. And then, babalik ako dito sa landing page mo. Okay? I-click ko tong edit. Tapos, pupunta tayo dun sa form kung saan sila mag-replace ng order. Scroll natin dito. Ayan. Kunyari itong order now, no? Free shipping nationwide. I would suggest, yan, okay lang din naman. Sige. Yung order now, pwedeng pop-up kasi yan eh. No? Pwedeng diretso na doon sa form. So, ang ginagawa ko usually, magandang tingnan kung magpa-pop up. So, pop-up settings, tapos add row, and then
may nakaharang dito, but sige. Tanggalin ko, coach. Tanggalin ko. Hindi ba ma-delete yan or hindi ba ma-minimize ng naka-block eh. Ito yung mga wait lang Sige lang. Ayaw matanggal. Kahit i-hide mo dun sa pinaka-bottom. Ayan, coach, ko na sa pinakababa. Ay, kaso yung po ito tawag dito, Yung mga participant. tools. Mga participants po. Participant. Makikita Ba't ko. kaya naka-block yun, Naka-block dyan eh. But anyway, Ayun, coach, na-hide ko na po. ayan, naka-hide na siya. So, meron kang dalawang option kasi dito, pagka naggawa ka ng form, it's either itong order now button, ididiretso mo na siya dito sa it's either website URL agad siya or open top up. No, pag ibig sabihin ng website URL, dadalhin mo siya sa isa pang Website. page. Oo. Sa isa pang page which is doon siya magpe-place ng order. Or you can do the pop-up, no? Pag kinilik yung order now, itong pop-up settings, lalabas yung pop-up, mag-add ka ng element dito, and then kiklik mo tong form. Ayan. You don't have any form yet, so maglalagay ka ng form dito. Select your form, and then let's say complete info form number 1. Yan, click natin yan. Tapos, lalabas dito yung anong tawag dito? Yung details ng customer na magpe-place ng order. So, after nun, pwede mo siyang i-edit yung form na to by clicking edit form here. No, kung ano yung gusto mong ilagay lang. Halimbawa, tanggalin mo tong province, ilagay mo lang dito is complete address, pwede yun. Pwede mo siyang i-modify. Ngayon, for the sake of this demonstration, i-connect natin yung thank you page dito sa form na to para by the time na nakompleto nila yung information, dahil nag-place sila ng order, ilalagay mo dito yung redirect. Ibig sabihin ng redirect, after nila makomplete yung submission, saan sila pupunta? Pupunta sila doon sa thank you page na kinopy natin kanina. Okay? So, ang mangyayari po noon, go to website URL, and then ipi-paste po natin dito yung kinopya nating landing page URL kanina. Ayan, kaya may purchase-ty. I-open na yung new tab natin, and then save and update SEO meta and publish. Okay? Now, importante na yung landing page mo at yung thank you page mo naka-install yung pixel. Okay? So, paano natin malalaman kung naka-install? Kiklik nyo tong tracking code. Okay? So, yung same tracking code na nilagay mo dito sa landing page, kopyahin mo yan, copy. Now, for those of you guys na hindi pa marunong mag-install ng Pixel, meron po tayong tutorial niyan doon sa Digital Scientist na course. Pati doon sa 100 pesos na Facebook Ad Strategy, meron din po tayo niyan. Yun po yung kagandahan po ng mag-upgrade kayo ng Digital Scientist course kasi natuturuan ko po kayo ng live. Kung hindi nyo pa rin mag-gets doon sa recorded version, I get to teach you guys live katulad nito. So, kukopihin natin. No, copy. Save pa rin natin para hindi mawala yung nandoon pa rin at hindi walang na-omit. Yan. Save and publish. No? Tapos, pupunta po tayo dun sa thank you page. Titingnan natin kung naka-install ba or hindi. Kung hindi, i-paste natin yung code na yon. Go back. And then, pupunta tayo dito sa thank you page. Then, i-click natin yung edit. No? And then, yung tracking code, titingnan natin kung naka-install ba dito. Ayan o, tingnan mo, walang naka-install na code. Ang gagawin natin, ipipaste po natin yung same snippet of code na yon na kinuha mo dun sa landing page and then save. And then, click mo yung save dito. Update SEO meta. And publish. Okay? Now, the next thing that you're gonna do is click mo tong back.
no? And then magkano nga ba yung presyo ng ano mo, binebenta mo? Actually package ako siya, iba-iba po, eh. Iba-ibang presyo. Opo, iba-iba. Okay. I suggest ang ilalagay mo lang sa landing page isang price point. Huwag mong paghalu-haluin dito yung mga presyo. Ibig sabihin, kung ano yung pinaka mababang offer, pwede mong gamitin yon sa isang page lang. So halimbawa, meron kang multiple products kamukha nito, may Keto Cleanse, meron pa bang iba dito? Isa lang coach, isang products lang po yan, pero naka-package po siya pag binili. Naka-package, ibig sabihin multiple price point Yes po. ng packages. Nasa baba po. Nasa baba. So let's see. Magkano yung mga price point na yon? Eto coach, baba ko lang. Yan po yung Okay. paano, yan. Okay. Kung ako sa'yo, isa munang price point ang papakita mo. Kasi meron pong, may tinatawag kasing, anong tawag dito? Nakalimutan ko yung term. Pagka binigyan mo siya ng maraming options, Opo. chances are wala siyang bibilhin. Ganun yun. Pagka ang dami-dami mong pinapakita na options, A, B, C, D, E, F, malilito sila at hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Natutunan ko to kay pakala netong influencer din na to sa US. Simon Sinek na Familiar. sabi niya Simon Sinek o Sinek yung pronunciation. Sinek. Na kapag binigyan mo sila ng maraming option, ang ending wala silang natatapos or wala silang napipili. You give them 1 to 2 options, maximum of 3. Okay? Pero in this case, 'di ba nung natatandaan mo nung nag-join ka sa akin ng coaching ko, 'di ba? Nag-join ka sa 499, tama? Yes, coach. Okay. No, ang inoffer ko lang, wala akong ibang inoffer kundi 499 lang. 'Di ba? Nung time na nag-join ka sa 5-day challenge, wala akong ibang inoffer kundi 499. Lahat nung nag-join sa 499, tao ko sila inofferan ng 100 peso Facebook Ads strategy or digital scientist course or face-to-face training. So, ibig sabihin, marami akong price point pero unti-unti kong inintroduce yung pricing na yon one at a time. Hindi ko siya inintroduce ng isang bagsakan. Ibig sabihin, yung nag-join lang sa 499, yun lang ang offeran ko nung next year ng aking coaching program. Make sense? So, Yeah, ngayon, yung lahat lang nung nag-umorder nung package A mo na mababa yung price point. Let's say, ang pinakamababa mo 1,350 ba? Tama ba? Yes po, coach. Okay. Lahat nung nag-order ng 1,350, sila lang yung offeran mo moving forward nung next na price point mo, which is how much? 2,250 and 4,500 and 6,750 and 13,500. Ibig sabihin nun, mas madali mo nang maibebenta yung 13,500 na price point for those people who already bought 1,350. 300 yes yan yung tonton. Nagets mo? Yes, coach. Bali, magre-retargeting ako, coach, tapos panibagong landing page. Parang Yes, exactly. Okay. Parang ipapakita mo sa kanila doon na, umorder ka na ng 1,350, why not go for the next package na which is ito yung 13,500 so that ganito ang masasave mo. Which is ito ba yung savings mo 20,970? And instead of 20,970, 13,500 na lang yung babayaran niya, tama? Yes, coach. So ibig sabihin ang savings niya diyan, they will save something like 20,970 minus 13,500. So may savings sila na 7,470. Yun ang ipapakita mo doon sa picture mo na save 7,470. So i-offer mo lang yung 13,500 na package for those people na umorder ng 1,350. Gets?
Gets, coach. So may ang tawag doon, value ladder. Mm. Si Alex Hormozy naman ang anong tawag dito, ang nag-design po noon. Hindi, si Russell Bronson, if I'm not mistaken, tapos parang minodify lang ni Alex Hormozy. Ganito yung itsura ng value ladder. Value ladder. Okay? So imaginein mo, ito yung hanap tayo ng ibang ito. Ayan o. So, parang ang lumalabas noon, ang bait mo doon is, ayan, pwede ka magpa-free webinar. Yun yung bait mo. Kasi free Yung kumbaga yung resistance doon, hindi ganun ka, anong tawag dito, hindi masyadong malaki yung resistance. Kasi nga, free Yun yung pinaka-bait mo. No, in my case, ang bait ko is yung Core 99. Tapos or yung front end mo, you can use as the 1,350 as your front end offer. Tapos ang mangyayari po nung next na step mo doon, dahil nabentahan mo na sila ng 1,350, it's easy for you to sell them the 13,500 na offer pagdating mo doon sa middle or back end offer. Ganun po yung value ladder na tinatawag, which is magkakaroon siya ng continuity nung pagbili sa'yo in a much higher price point, which is tataas yung ano mo. Anong tataas? Average order value. Tama? Yes, coach. Okay, so pag tumaas yung average order value, mas tataas ang ROAS mo, yung tinatawag na return on ad spend. Okay? So, balik tayo doon sa landing page mo. Saan yun? Dahil, Dito, coach. natatakpan kasi. Oo, nung ano. Okay. So, asan na yung ating... Yan, coach. Yan po. Ayan. Ito yung landing page, no? Hindi. Asan na yun? Opo. Ito, coach. Ito to. Yan. Yan. Ayan, ito yung landing page. So, ang gagawin ko dito, ang offer ko lang muna is 1,350 instead of giving them the high price points. Usually, ang ginagawa ko dito, hinahide ko yung price sa somewhere in let's say for example, or hindi naman sa hinahide or pwede mong i-hide. So, kunyari dito, itong plus sign, tapos kuha ka lang sub-headline, yan, ganyan. Yan natin. So, halimbawa, 1,350, no? 1,350. Tapos, gawin natin puti para makita natin. Yan, 1,350. Lagyan natin ng 2 Tapos, para makita mo lang kung paano siya nag-work. And then, click mo yung save. And then, update SEO meta. And then, publish. Again, tatanggalin mo yung ibang offer mo dun sa coach. anong tawag dito? Sa baba. Okay. Now, what I'm gonna do is pupunta na ako dito sa landing page. Kukopyahin ko tong URL na to. Copy. And then pupunta ako dun sa Meta, sa Ads Manager mo, or sa business settings, business.facebook.com. Tapos, asan na yung ating all tools? And then, Ads Manager. Again, guys, ma-technical to, no? Pag wala kayong support na ganito, mahihilo talaga kayo. Even if you're watching it dun sa recordings. So, alin yung ginamit ng ad account? Yan, coach. Ito? Yan, tama. SMH. SMH ad account, Yes, okay. Kaya importansya ng meron kayong support na live, no? And pupunta ka dito sa tawag dito, Events Manager. Switch to Edward Lasso. Ayan, continue.
Okay? Then, pupunta kayo dito sa data sources. Teka. Ito ba yung Synergia? Synergia. Okay, Synergia. Importante na isi-switch nyo yun. Doon sa kung ano yung talaga yung ginagamit ninyo na events Ay, manager. hindi. Ayun ba yun? Yung ano coach food supplements. Ito, Ah, tama ba yung pixel mo to? 455 yung dulo? hindi po ata yung coach. Parang yun yung dati po nating ginawa, yung una po. Teka, Yung ano ba yung malalaman mo kung ano yung pixel ID by Oo. clicking here the extension. Tapos Meta Pixel Helper, ayun o, refresh natin. So punta ka dito sa extension, ayun yung ginawa natin na na pop-up, di ba? Opo. So Meta Pixel Helper, ayun o. Ang ID niya is 1073 yung dulo. Tingnan 1070. natin, hanapin natin yung 1073 na pixel ID. So Synergia, mukhang hindi ito. Ito coach yung Edward Laso at ay, yan food supplements tama. Food supplements. Ayan, tingnan natin. Tapos tingnan natin yung data sources. Ayun o, Yan. 1073. Ayun. So, ibig sabihin, kung ano yung ID na nandito, yun din yung Metapixel Helper ID na makikita mo dito. Dapat pareho yon. Kasi pag hindi yan magpo-fire. Ayun o, 1073. Tama? Ngayon, Yes. makikita mo dito, nandito ka na sa data sources, pupunta ka ng settings. No? And then, scroll down mo siya dito. Make sure lang na itong ito, automatic website matching, dapat naka-turn on to. Ito, kamukha nito, naka-turn off siya. So, dapat ito naka-turn on. Then, open event setup tool. Ipi-paste mo dito yung landing page URL mo. Okay, and then open website. To use the make sure your browser pop-up blocker is turned off. So, ibig sabihin may pop-up blocker ka, ito yon. Most likely ito siya. Click natin. Allow and then done. Then try natin ulit. Ayun, nag-work na siya. So, ayan, makikita mo dito, lalabas tong Meta Event Setup Tool. Okay, and then scroll mo siya pababa. Hahanapin mo tong 1,350 na nilagay natin, tama? Ngayon, ang gagawin mo dito, track a URL. Tapos, select an event. Initiate checkout. URL contains. Tatanggalin mo tong buo. Ang iiwan mo lang is yung URL slug, yung /ketocleanse27 something. Yan. Username. Okay? Tatanggalin mo yung buong root domain, iiwan mo yung slug na tinatawag, URL contains, tapos chose value on the page or chose value on page. Click mo to. And then lalabas ito, magha-highlight yun, ayun, tingnan mo, nag-highlight na siya yung 1,350. So pag kinilik mo to, ayun lalabas yung price na 1,350 doon sa chose value. I-click mo yung confirm. And then finish setup. Ayun, initiate checkout yan and then finish. Is yes. And then type mo lang dito. Type mo lang dito is easy something. Currency Philippine peso na yan. And then submit. And then done. Okay, sa landing page na part yon. Next mong gagawin is lalagyan mo din ng conversion event yung thank you page mo. So pupunta ka dito. Kukunin mo tong thank you page URL. Babalik ka doon sa Events Manager. Scroll down ka. And then, asan na yan? Ito, Open Event Setup Tool. I-paste mo siya dito. And then, open website. Ayan o. Tapos, makikita mo, congratulations, order successful. Track a URL. Select an event. Kung kanina initiate purchase, ngayon naman ay purchase.
Tapos URL contains, tatanggalin mo yung buong yung root domain, iiwan mo yung slug, and then use value from checkout. I-click mo to, and then confirm. Ay, USD ba yung ginawa ko kanina? Hindi PHP. Teka. Hindi ko na yata. Tama yung ano na. So, track a URL. Select an event. Purchase. Contains. Tapos, tatanggalin ko to. Use value from initial checkout. Currency pala, hindi natin napalitan kanina. Dapat PHP. Sino yon? Si Sir Ariel. Good catch yun, Sir Ariel. No? PHP. Tama. Yan. PHP. Papalitan din natin yung kanina. Kasi currency is USD. So, confirm. And then, finish setup. And then, finish. Yes. Type mo dito, easy. Finish. Done. Okay. Balikan natin yung kanina, yung landing page dun sa initial checkout para ma-sure lang natin na PHP yung doon. Copy mo to. Punta ka dito. Open Event Setup Tool. Double check lang, no? Kasi USD yata yung nagawa natin. Ayan. Edit lang natin. Edit. Ayun, no? Tama. 1,350 dapat noon is peso. Ayan. I-change mo siya sa peso. PHP. And then confirm. And then finish setup. Finish. Yes. And PC. Okay. Submit. Okay. Ngayon, Sir Edward, ang gawin mo is isend mo sa akin itong landing page mo. Magta-try ako mag-check out. So, copyin mo yung URL na yan, tapos isend mo dito sa chat box. Magta-try ako mag-check out. Okay. Wait lang, coach. Sige lang. Send mo sa chat natin. Ito sa Telegram. Telegram, yes. Or kahit dito lang sa sa Zoom. Sa Zoom na lang, coach. Sa Zoom na lang. Stop sharing na kita and then ako lang mag-share dito sa end ko. Okay na, coach. Okay. So what I'm gonna do is I'm gonna share my screen. And then kukunin ko yung URL na binigay sa akin ni Sir Edward. Ilalagay ko dito. No? And then magta-try ako mag-purchase. So halimbawa ganyan, i-click ko yung order now. Yun, napunta na ako doon sa pop-up form na ginawa natin kanina. Clarence, fill, email address, yan, nangyari ganito. Yan, street address, yan. Zip code, yan. Submit. Dapat ito, pag kinilik ko yung submit, pupunta ako doon sa thank you page. Dapat magre-redirect ito sa thank you page. So, yung itong design ng pop-up form natin, hindi pa siya ganun kaganda. So, i-design mo na lang para at least maging kaaya-aya naman yung itsura. Okay? So, pag kinilig ko yung submit, dapat magre-redirect ako dun sa thank you page. Ayun o, purchase TY. So, pag nakompleto ko yung information na yun, mapupunta ako din dun sa thank you page. Tapos, pag chinek ko to, Metapixel Helper, ayun o, makikita mo dito, may purchase na siya. And meron siyang page view. Ibig sabihin, gumagana yung page view tsaka gumagana yung purchase. So pag kinilik ko tong send as a message, dapat mapunta ako doon sa page mo. Ayan o. So, madediretso ako doon sa page mo. Tapos, pwede na ako mag-message po doon sa Sierra Mountain Herbs Philippines na page. Make sense? Yes, coach. Ako So, how many of you guys have appreciated this session wherein itong mga technical aspects of you creating a landing page, I can be able to become part of your journey live, no? Ito yung pinapromise ko sa inyo for those people na hindi ma-technical
pinanood mo siya sa dashboard, but still hindi mo siya magets, you can ask questions for opportunities like this sa loob ng bi-monthly coaching calls. Maganda, maganda. Yes, coach. Oo, di ba? So, yun guys, yung gusto kong ipa-realize sa inyo na yung investment ninyo is parang ano na it's nothing compared doon sa lifetime na support na ibibigay ko sa inyo. Yun for those na hindi pa nag-upgrade, yun po yung anong tawag dito? Yun yung promise ko na gusto kong i-deliver for those people na nag-upgrade for digital scientist course. Matechnical. Ma-technical, coach. Di ba? Kaya mong mag-isa? Kung Okay. kaya mo mag-isa, very good for you. I mean, congratulations. But kung hindi mo kaya mag-isa, yun po yung pinag-uusapan natin every time na nagkakaroon po tayo ng bi-monthly coaching sessions katulad po nito. Wherein you can ask questions live kung ano yung struggle mo sa pag-create ng landing page, sa pag-set up po ng anong tawag dito ng mga pag-install ng pixel, pag-create ng conversion event, yun mga tipong ganun ba, how to optimize the campaign, how to scale the campaign, how to test the campaign, kasama po yun. Kasama din po yung pa-audit ng existing campaign po ninyo. Ano po yung nangyayari doon sa campaigns po ninyo. Coach, patingin naman itong campaign na to, kasama po yun. No? So, i-take nyo yung opportunity na yon habang meron akong binibigay na ganitong mga opportunity live sa inyo. Dahil hindi nyo yan makukuha ng isang upuan lang, continuous learning po dapat yan. No, dapat gradual learning yan na kailangan nyong maintindihan na hindi nyo yan makukuha ng isang upuan lang. I've been into this rabbit hole for a very long time. 2016 ako nag-start mag-aral ng online marketing. Up until today, nag-aaral pa rin ako. And guess what? For many of you here, you want guys easy results right now. Hindi po ganun yun. Kailangan nyo pong matutunan one step at a time. And kahit ano pang bilhin nyo ng courses, kung hindi nyo naman na-i-implement, hindi nyo tinatry gawin doon mismo sa inyong campaigns, wala pong mangyayari. 'Di ba? So ano pong how to avail, anong inclusions? Inclusions po nito, get all my courses, no? Take all my courses, lahat po ng courses, yung 100 pesos Facebook Ads strategy, digital scientist course, makukuha niyo po. Plus you get to join bi-monthly coaching calls just like this. No, every month meron po tayong live training session where you can ask questions katulad nito ni Sir Edward. Make sense? Yes, coach. Okay? For those of you guys na who wants to avail, you just go use this promo code. Hopefully mag-work siya kasi yung DGS, yung lumang code hindi nag-work. So try nyo po ito. When you go to, try natin actually ngayon kung mag-work siya. No? If you go here sa anong tawag dito, sa website ko, and then click yung online courses, dapat mag-work yung promo code. So, ito, expert level, start course, 10,499 ang price niyan. No? But you're just gonna pay 6,499. Naka-promo po tayo up until tomorrow, up until today na nga dapat lang yan eh. Pero sige, up until tomorrow, pwede pa. Click ko yung join, tapos sign up with Google. Yan, so pasok ko yung aking email address. Tapos, check natin kung papasok yung code. Online payments by Zendit. Tapos dito sa promo code, ang lalagay natin dito, DGS 6499. No, yung 10,499, pag in-apply natin yung code, dapat maging 6499 po siya. Click natin yung apply. Hindi nag-apply yung coupon code. Ito yung problema ko ngayon. Bakit siya hindi nag-apply? I'll keep you posted, guys. Ayusin ko lang sa back-end bakit hindi na-apply yung promo code. And then I'll keep you posted kapag na-figure out ko kung ano yung nagiging problem. Most likely, ito yung gagamitin din yung promo code mamaya after ko kung sino yung mga gusto mag-avail. Okay? So, questions? Coach, may dalawa pa sana akong question eh. Sige, go Regarding ahead. kung paano
kung paano na may connect yung Sendit dun sa landing page. Tapos kung paano i-view yung pixel na ginawa. Okay. Ma-view. Punta ka sa Sendit mo ngayon. Open mo yung Sendit mo. Okay po. Okay. Share mo yung screen mo. Share screen ako, coach. Yes. Okay po. Wait lang. Ayan. Tapos, pahingi ako ng remote control access. Sige, coach. Hindi pa pala natin magagawa kasi verification Oo nga eh. in progress ka pa eh. So, ang gawin mo natin diyan kapag umokay na yung na-activate na yung account mo kay Zendit, balikan mo ako. Let's Sige have po. another sa next bi-monthly coaching calls, pwede mong pwede mong i-raise sa akin yan kung tama yung pagkaka-setup mo. Okay po. Okay? So, but Sige, for coach. now, I think it will take 3 to 5 days, working days before yan ma-activate yung Zendit mo. Okay po. Okay? Okay, coach. Yung sa pixel na lang, coach, paano ko siya ma-view yung mga data? Okay. Dito sa Events Manager, makikita mo dito na kung working yung pixel mo. Yan, dito sa Overview. Makikita mo yan din doon sa Ads Manager mo. Pag pumunta ka Ads ng Manager. itong campaigns, no? Sa ngayon, wala pang conversion doon kasi wala pa namang bumibili. Wala pang nagra-run. Pero malalaman mo yan kung working yung pixel mo if mag-setup ka ng campaign. So let's try create. Tapos itong purchase, may natatakpan remove mo nga sir. Paki-move down mo Sige, yung coach. nakatakip diyan. Ayan po ba? Move mo yung Itong yung mahaba na yan, yung mahaba na to. hindi ko alam kung bakit ganyan. Yan. Yan. So, Hide ko lang, coach. i-hide mo doon sa pinakailalim. Hindi ko alam kung bakit siya nag-i-interfere diyan. Yan, coach. Yan, sige, pwede na yan. So, click natin yung continue sa sales. Tapos manual campaign setup. Tapos pupunta tayo dito sa ad set level. Tapos website siya, 'di ba? Website conversion location. And then ito kamukha nito. Maximize number of conversion. Makikita mo dito pinagki-create ka pa ng pixel, tama? Opo. Okay. Ito yung solution diyan. Pupunta ka dito sa anong tawag dito sa business settings. Yan, yung mga katulad nito guys, yung mga technical aspects ng bakit hindi lumalabas yung pixel mo doon. Pupunta ka dito sa business manager, no? Ilagay natin doon sa old settings. Yan, business manager settings. Tapos hanapin mo dito yung data sources. Tapos data sets. Tapos kailangan itong Keto Cleanse pixel na to, dapat connected assets to nung ad account mo. Ito kamukha nito. SMH ad account. Dapat connected asset siya. So pupunta ka doon, babalik ka sa data sets. Kiklik mo tong connected assets. Tingnan mo. No assets are connected. Add an asset. Ibig sabihin, kaya hindi lumalabas yung pixel mo doon sa Ads Manager kasi hindi mo na-assign tong pixel mo doon sa ad account mo. Ang gagawin mo doon, assign assets. Tapos, kiklik mo tong SMH ad account and then kiklik mo yung add. Okay? And click mo tong done. Okay. Tapos, pag binalikan natin yung ad account natin, ad accounts, tapos, open in Ads Manager, tingnan natin kung lalabas na yung pixel na ginawa mo. So, i-discard ko muna itong ginawa ko kanina. Discard. Tapos, create. Sales. Continue. Tapos, continue. Pupunta ka ng ad set level, tingnan mo lalabas na siya. Promise. Okay? Ayan o. Maximize number of conversions, Keto Cleanse pixel, lumabas na yung dataset na ginawa natin. Tapos, i-click mo yung conversion event.
hahanapin mo dito yung purchase. Okay. Ayan, inactive events pa siya kasi wala pang bumibili. Okay po. Okay, okay lang yun. Okay, click mo to and then lalabas na yung purchase conversion event. Tapos, ang mangyayari po nun, kulay orange pa to, wag ignore mo lang. Okay, coach. Okay, kasi nga wala pang bumibili sa'yo. Tapos, makikita mo dito sa ad level, kailangan lumabas yung pixel mo na yon. So, pupunta ka dito sa, kailangan change mo din tong Instagram mo kasi realty pa yun nandito ha. Opo, coach. So, kailangan gawa ka rin ng Instagram mo ng Sierra Mountain Herbs Philippines. So, pupunta mo dito, makikita mo, naka-call. So, i-select mo yung none, and then, pagbaba mo dito, dapat lumabas yung events mo. Ayan o. Okay. Ibig sabihin na kulay green na siya, tama yung pagkaka-install mo ng pixel. Kapag hindi tama yung pagkaka-install mo ng pixel, kulay gray yan or kulay pula. Okay. Okay? So, ibig sabihin, working na yung pixel mo, it's up to you to establish the campaign setup. Okay, coach. Saan naman, coach, makikita yung halimbawa yung data na may nag-purchase na dito sa campaign, no? Sa may ano? Yes, makikita mo dito sa Yan. reporting column, nakalagay dito sa results. Okay? Instead na on Facebook leads, reach, messaging conversion, ang makikita mo dito, website purchase. Okay. Sa results. Ang lalabas dito is website purchase. Hindi siya Facebook leads, reach, messaging conversion, website purchase ang lalabas kasi nga ang sinelect mo is ang conversion location mo is website conversion location instead na messaging apps. And sinelect mo yung performance goal, maximize number of conversions, and dataset pixel mo, which is tama, and then conversion event purchase. Okay? Okay na, coach. Thank you so much po. Okay. So, yung mga ganong eksena ba guys na kung hindi ka technical na tao, kung hindi ka, anong tawag dito, tech savvy na tao, mahihirapan ka talaga even if meron na tayong recorded session. Kaya po, yun po yung binibigay kong support for you to be able to complete those steps kung nahihirapan kayong gawin. Make sense? Yan. So, questions guys. Let me know if you have any questions in the chat. Sir, ask lang po, may mga existing na Zendit if pwede pa mapalitan yung pinaka-official name. Official name, I am not sure, Sir Aaron, kung anong tawag dito. Kung na-approve na, ibig sabihin, pag na-activate na ni Zendit yung name mo doon sa application na sinabit mo sa kanila, most likely yun ang susundin ni Zendit. Now, kung ano yung sinabit mo na DTI, Mayor's Permit, lahat po ng legal documentation doon, kung ano yung sinabit mong name doon, official name mo yon as business owner. If you want to change the name, I don't think hindi siya ma-approve agad unless otherwise mag-submit ka ng anong tawag dito, motion for reconsideration, something like that. Okay? So, but if ang question mo, Sir Aaron, if mapapalitan doon sa pag-check out para makita, kumbaga parang you have multiple businesses, parang isang Zendit payment gateway lang gagamitin mo, I don't think so. Diba, ang mukha nito, yung Zendit payment gateway ko is ginagamit ko for my coaching program. Tapos gagamitin ko siya for e-commerce. Mukhang hindi siya uubra. Kasi magkaiba ng business model. So kailangan mag-open ako ng business permit for my e-commerce products para magamit ko yung Zendit na account for my e-commerce products. Ganun po yung nakikita kong solution po doon. Magkano bayad kay Zendit? Alam ko is about 2.5% per transaction. Hindi ako familiar in terms of the exact amount or the exact percentage ng service fee nila, pero if I'm not mistaken, nasa around 2.5%. Bali, babawas na yung coach doon sa purchase, parang ganun. Kapag ka ibibill ka nila, alam ko every month eh. So parang every time na anong tawag dito, every time na may transaction,
Tapos every month, alam ko binibill ka nila kasi nakaka-receive ako ng email eh. Okay po. Thank Okay. Sir Mark, for clarification, yung courses po ba dito sa kasama sa dun sa offer nyo? Yes, lahat po ng courses po na nakikita nyo dyan, Sir Mark, except po dun sa one-on-one and then yung face-to-face, kasama po yun. Okay? So, Sir Ariel, my question din po, di ko lang sure if pwede, regarding sa restricted ad account. Yes, go ahead, Sir Ariel. You can unmute yourself. Pwede po mag-share ng screen, Sige po, Coach? go ahead. Sige. Ayan. Nakikita na po yung screen ko. Yes, sharing na siya. Yes, okay. Ayan. Actually, Coach, ito kasi parang nag-request ako ng review. Ang ang nakikita ko parang nag-a-adjust yung kung kailan ko siya pinasa. For example, ito nakalagay dito December 21 ngayon lang. Hmm. Pero actually ito matagal, November ko pa siya pinasa na review. Tapos kapag yan, nakakontak ko sa customer support, ito yung lumalabas sa may sa may sa may bandang kanan. Yung hindi naman siya restricted. Actually, As far as I can see it, no, updates on this decision, it's still on review. It's still in review. Ayun, makikita mo, bigyan mo ako ng remote control access. Yan, approve mo lang. Ayun, makikita mo, in review pa rin siya. Ito yun, no. Okay, ibig sabihin, in review pa, tapos decision made, wala pa. Kasi pagka may decision made na yan, makikita mo dito na we have permanently disabled your ad account due to blank, 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 due to etc. etc. So up until today, ibig sabihin, hindi pa na didesisyonan yung case mo. And it may take some time talaga. For most cases, it will take about 36 hours before siya ma-reinstate. Not unless meron pa siyang dalawa kasi nagre-review niyan, sir eh. Yung AI plus yung human, which is yung mga anong tawag dito, yung staff talaga ni Facebook. So nire-review po nila yan. Actually, Coach, ang pinaka-concern ko talaga, parang nag-a-adjust kung kailan nila ni-review. Kasi ito, for example, ito, pinasa ko siya noon November pa. Pero kung bubuksan ko to, nakalagay ay, yan, di ba nakalagay you'll be back from us within 4 days. Nakalagay December 21. Parang December 21 pinasa. Pero, ang totoo niyan, November ko pa siya pinasa. Parang for example, pinasa ko siya kahapon December 20. Pag sa next araw, ngayon December 21, ang nangyayari, nag-a-adjust kung kailan ko siya pinasa. Yun kaya gusto parang ang lumalabas kung halimbawa December 25 mo binuksan ito, parang lumalabas December 25 yung submission mo. Yes, parang ganun yung nangyari. Okay. Gets. Nag-try ka na mag-reach out sa support nila? Yes, Coach, nagta-try akong mag-reach out pero kasi ang parang umiikot lang ako, magta-try akong mag-contact sa support. Tas ito yung lumalabas, yan, help. Tapos titatanong what's asset, can we help you? Tapos nangyayari ito, we couldn't find restriction for this asset. Tapos pag go to business support ako, babalik uli ako diyan dito sa page diyan Teka. sa ano na yan. Teka lang i-check ko yung kung alin yung na-restrict sa'yo Wait lang. Sige. Yung task coach yan. Ito, AGT. Tapos, punta tayo ng ads manager natin. Ito, account disabled. Okay, gets. Ngayon, ang gawin mo dyan, wag mong antayin lahat
ng oras mo na ma-enable yan. So, ang gagawin mo is, punta ka sa ito, business settings. Unless otherwise, hindi ka na mabigyan ng another slot for ad account, wala kang magagawa doon. So, ang gagawin mo, pupunta ka lang dito sa business manager. Switch natin doon sa old. Mas gusto ko yung old eh. Isa sa yung bagong interface. UI. Okay? Ito yung old. So, pag click mo yung add accounts, yan, makikita mo add account disabled yung isang add account na nag-ano pa siya. Ayan. Ngayon, ang gagawin mo dito, wag mo nang antayin na ma-reinstate itong disabled na add account mo. If possible, kung mabibigyan tayo ng bagong slot dito, hopefully, ngayong gabi, mabigyan tayo ng bagong slot. Ang gagawin mo is click mo yung add na button, create a new add account, fingers crossed, no? So, Sugar Advertising PH, yan. Pwedeng number 2, yan, lagyan natin number 2, Asia Manila, Philippine Peso, click next. Ipanalangin mo na hindi na mabigyan tayo ng bagong slot ngayon dito. Kung hindi, wala tayong magagawa, ililipat tayo ng ibang business manager or business portfolio. Pag kinlik tong create, ito na, moment of truth, create. Ayan, ibig sabihin, one or more ad accounts in business manager are currently in bad standing or in review. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-create ng bagong ad account dito sa business portfolio mo na to. Ngayon, ang gagawin mo, lipat tayo from other business portfolio. Ito, Ariel Terrones Empire. Lipat tayo dito tayo gumawa. Kung mabibigyan tayo ng slot. Sige, coach. Actually, na-try ko na. Na-try mo, manabigyan ka, hindi? Hindi. Hindi rin. Okay. 5 na ako dyan. Naka 5 na. 5 out account na ako dyan. Tapos may isa, Na-disabled. merong akong isang account na restricted. Pero hindi siya. Ito, check natin yung ano, tingnan natin. Asan yung email mo? Buksan natin dito. Sige. Ito ba yun yung email na yan? Yan. Ayan, tingnan natin. Tapos, social, usually pumapasok yan dito. Ito, verify business email. Baka yan yung kahapon ko. Actually, tinatry ko kahapon, hindi lumalabas yung isang. Ito, 1 day ago. Hindi pa siya pumapasok. Ayun. Pasok na. Ayan. 475 versus 475 versus 4. Submit. Yan, done. Yan, tingnan natin. Business manager. Lipat tayo din sa luma. Gusto ko yung luma. And then, pupunta tayo na add accounts. Ayun. Meron ka bang pwedeng gamitin dito? Na ano, Ito, coach? na add account. Ililipat mo yung ads mo dito. So, ibig sabihin, huwag ka nang mag-antay na ma-reinstate yung kabila na yon. Kung baka abutin pa ng 10 taon yon, ibig sabihin, wala ka na magagawa doon. Sige. Okay, so ang gagawin mo ngayon, pamimili ka dito sa 4 na buhay na ad account, 1, 2, 3, 4, kung ano yung isa-substitute mo doon sa na-restrict mo na ad account doon sa isang business portfolio, which is yung AGT. Most likely, hindi mo na ito mapapakinabangan kung hindi may reinstate yung ad account na disabled. So, meron ka ditong 4 na existing na pwede mong gamitin para doon sa replacement ng ad account mo doon sa kabila. Make Okay, sense? okay. So, ang gawin mo, halimbawa itong Yells ad na to, gagamitin mo moving forward, edi change mo na lang, i-click mo tong 3 dots, tapos i-click mo yung edit, and then i-rename mo kung ano yung gusto mong ad account dito na ipapalit. Yun yung gagamitin mo moving forward.
pagka Sige, nag-run ka ng coach. ads. Make sense? Yes, coach. Actually, Na-appreciate nyo na kung bakit kailangan magkaroon ka ng multiple business portfolio. Kasi kapag na-restrict yung isang business portfolio, ibig sabihin, ano tawag dito? May opportunity ka pa rin to run Facebook ads on a different business portfolio. Unless otherwise, kapag ginagamit mo yung personal ad account mo, which is yung nasa baba, pag iyan na disabled, wala ka ng chance to create business portfolio. Make sense? yes, coach. Diba? Yun. So, yun yung purpose kung bakit pinapahiwalay ko yung personal ad account ninyo sa business portfolio na ad account. Okay? Question? Actually, coach, wala bang way na pa-contact si Facebook? Hinahanap ko din sa wala ba siyang email or doon lang talaga? Usually kasi nagsisend yan ng may doon sa email mo, meron yang, I'm not sure kung dinidelete mo lahat, pero makikita mo dito, search mo kung merong Meta Pro na nagre-reach out sa'yo, pwede mong email kasi yon. Usually, pagka pumunta ka dito, Meta Pro, type mo lang yung Meta Pro. Wala, o kaya Facebook. Wala ba nagre-reach out na Meta Pro sa'yo? Kailangan ma-check mo. Tingnan natin yung mga emails mo. Usually, nagre-reach out yung Meta Pro na yan eh. That's one way. The second way is magre-reach out ka dito sa help settings nila. Ito, help section. And then you type in or you search for contact support. Yan, contact support. You detected one issues that might need support. Yan. It's something else yan. Pwede mo tapos. Type mo dito kung ano yung na-encounter mo na problem. And then, yan. Halimbawa, I need help, etc. etc. And then, pagbibigay ng recommendation, tapos doon sa dulo, makikita mo doon, kapag halimbawa hindi nabigay sa iyo, halimbawa did we provided parang the support that you need, sasabihin mo hindi, tapos I need a live support, yun, pwede yung lalabas yun, or I need a live agent. So ito lang, sundan mo lang tong next step na to. And then, if nahihirapan ka sa English, andyan naman si best friend na ChatGPT, tapos shoot ka lang doon. Okay? Sige, coach. Okay. So, yun. That's how you reach out with the support. And the second thing is, ang ginagawa ko, minsan may mga nag-email na Meta support, sinesave ko yung kanilang email address. Tapos, doon nag-email ako sa kanila directly. Sige, coach. I'll give you an example. Kunyari, teka lang, sa akin para at least kung meron tayong makita man lang. Kasi from time to time, nagbabago yung yung Meta support. So, Meta support. Meta rep. Wala, na-delete ko na yung mga ibang Ano, may sasabihin ka kanina? Ayun sana, coach, kung meron sa'yo, baka hingin ko yung email ad para try ko kung Hindi. gagana. Iba-ibang kasi yan eh. Iba-ibang rep ang nag-a-attend yan, bawat ad account. Hindi kanya papansinin kung hindi siya naka-assign sa ad account mo. Bawat rep kasi meron yung kanya-kanyang assignment ng business. So yung rep ko hindi siya magi-interchange or hindi ko siya pwedeng gamitin for your business kasi meron siyang specific na Meta representative para sa iyo. Kaya kailangan
kailangan mong i-search yung mga previous emails nila and then you reach out dun sa email na yun. Sige coach, sige coach. So, yun, I hope na nasagot natin yung tanong mo, Sir Ariel. Although yung Yes. sa'yo kasi is kailangan talaga ng meta support. Pero for now, wag ka dapat mahihinto dun sa part na dahil restricted yung ad account mo, eh wala ka nang gagawin. So may magagawa ka pa rin kasi meron ka pang 4 na ad account na buhay. Okay po coach. Thank you. Yun. Next question natin. Worth it ba yung ganito, Sir Ariel, na meron ka na pagtatanungan? Kahit pa paano? Gusto ko lang malaman. Yes coach, kasi actually ako naman medyo ma-technical din kaso nga lang may mga point lang talaga na kumbaga hindi mo rin hindi mo rin masusundan sa Sa parang recording, kailangan mo ng sa live. recording. Oo. Oo. Ayun. So, yun lang yung yun lang yung maipo-provide ko sa inyo support. Although, hindi lahat ng technicalities or hindi lahat ng na-experience nyo masusolusyon natin right away, katulad nito. No? Kasi hindi naman tayo si Facebook, hindi ko naman mamayari si Facebook. Ang may isusupport ko lang sa inyo kung paano mo siya i-navigate para masolusyonan yung problema mo. 'Di ba? Yun yung point ko dito. Okay? Next question. Sino pa yung mga merong anong tawag dito, may mga technicalities na na-encounter ngayon kay Facebook? Meron pa? Wala na? Sir Naldo? Miss Jennifer? Sir Aaron? Miss Vanessa? Wala na? Kung wala na, Sir Aaron, yan. Ask ko lang for beginners na gusto gumamit ng leads sa campaign. Okay, Sir Aaron, merong anong tawag dito? Anong leads ba yan? Kasi merong website conversion leads, merong Facebook lead form, merong messenger form, merong Instagram form. So, ano yung specific? Ano po okay? Kung Funnelfy or System.io? Ganito kasi yan, Sir Aaron, no? You can either choose any anong tawag dito? Any tool na makakapag-support doon sa online business mo. Either of the two, I'm all for it. Ang tanong ko lang doon is, ano yung mas komportable kang gamitin? Kasi I cannot speak for your sa end mo. Hindi ko pwedeng sabihin na mas maganda yung isa kaysa sa isa. Ikaw kasi yung ikaw yung anong tawag dito, magde-determine nun kung ano yung mas madaling gamitin para sa'yo. Kasi para sa akin, mas madaling gamitin yung Funnelfy. Yung System.io naman, ang kagandahan naman doon, you can play around with it kasi wala siyang you can utilize the tool without buying a domain lalo kung nag-uumpisa ka pa lang. 'Di ba? So, para sa akin Funnelfy yung madaling gamitin. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang at gusto mo lang magkaroon ng parang overview kung paano gamitin yung mga tools o yung landing page, start ka muna sa System.io kasi wala pang subscription yon. Free yun. Free yung hosting mo, free yung domain mo. You can create a landing page, you can create a product page without paying a monthly subscription. Kay Funnelfy kasi, kailangan mo magbayad na agad ng at least 1,000 plus for the subscription. Okay? Yes, may monthly subscription na sila. But if you're just starting out, if you want, parang you are just testing the surface, you are just getting your feet wet, try mo muna si System.io, try mo muna si Wix. Kasi ako nag-start kay Wix. Pinaglaruan si Wix kasi free yung hosting niya, free yung domain niya. And by the time na medyo nagagamay ko na siya, tsaka ako nag-upgrade sa different tools na pwede kong gamitin. Okay? So, I suggest, try mo muna System.io or Wix kasi free siya. Okay? And then, tsaka ka na mag-upgrade kung
kung medyo may ano ka na, may pang domain ka na, may pang monthly hosting ka na, yun. You try to utilize what you already have, and then kung gusto mo mag-stick sa system.io, so be it. Kung gusto mo gumamit ng ibang tool, then pwede naman. Si Miss Jennifer, coach question po, yung pag-tag po ng converted sa lead center, kapag po messaging campaign, service-based business, accurate po ba lagi yon lalabas sa purchase sa metrics? If hindi po accurate, need po ba manually monitor? Hindi po siya 100% accurate, Miss Jennifer. Kasi meron po tayo tinatawag na 7-day click, 1-day view, and most likely kung outside the 7-day attribution model na ni Facebook, hindi na yun papasok. So, ang mangyayari po nun is ima-manual count mo po yun sa back-end. Ibig sabihin, bibilangan mo yung actual na conversions. Halimbawa, ilan yung na-capture nung Zenbit mo, ilan yung na-capture nung GCash mo. Bibilangin mo yun manually, itatali mo yun sa spreadsheet, tapos ibabangga mo yun doon sa total ad spend mo sa Ads Manager. Okay? Nasagot ko yung tanong, Miss Jennifer? Okay. Wala na ba? May questions pa? Ma'am Cecilia? Wala na? Ma'am Nenit? Sir Aaron, sige, go ahead. I-unmute kita. Coach, ang question ko po sana yung about dun sa yung sa travel Travel agency natin. Yung Anong may tutorial po ba kung saan siya pwedeng yung mag-start po? Kasi syempre, napanood ko naman na po yung recording show, yung sa pag-navigate, yung syempre po, yung sa pag-market na. Yung pag-run ng ads. Opo, saka yung na rin, yung total na po, yung mga logo, yung mga ganun po. Okay. Pwedeng panoorin. Yung sa logo, kasama yun dun sa na-send ko sa'yo. Napanood mo ba lahat? Alam ko po, isa lang yun, di ba, coach, yung sa navigation lang. Kasi teka, ano ko dito open ko yung dashboard ko para makita mo. Wait lang Login ko lang. Ay, shit, nawala yung password ko. Ba't nawala yung password ko? Ala. Shucks. Teka. Patay ka. Hihingin ko yung password ko. Hindi ko ma-open ngayon. Hihingin ko yung password ko kay Miss Ana. Hindi ko ma-open yun. Or buksan mo yung sa'yo, i-navigate natin. Nabubuksan mo ngayon? Na-delete yung password ko. Hindi ko mabuksan eh. Buksan mo yung sa'yo ngayon, Sir Aaron. Diyan ka pa ba? Naka-unmute kaya ta, Sir Aaron. Wait lang po, coach, hinahanap lang po. Okay, sige. Na-delete ko pala. Teka, hanapin ko yung Nasaan na yung ating let me know pag nabuksan mo para pakita ko sa iyo kung saan mo pupuntahan. I believe very straightforward naman yung yung app. Coach, ano nga yung link nung mismong app? Ito. Send ko sa iyo. Ito si Ma'am Cecilia nandito. Kumusta Ma'am Cecilia? Nagamit niyo ba? Na-utilize niyo ba yung yung ang tawag dito yung travel agency po natin? Ayan.
Ano po, by next year na ako kasi sobrang busy pa ako ngayon. Busy. Na Sige yung lang, sige lang. oh. Pero mag-ano na ako, mag-start na ako next year. Mga January na siguro po. January. Sobrang busy na ngayon talaga. Ang Ayun, daming, ayun. ano pa po, di pa ako tapos ng Christmas party ko in general. Ang dami naman yan. Tapos po namin ng Ah, sa Okada, kaya marami pong event. ah, Yun, baka sana all talaga. Mapapasana all ko na lang kayo. Ang daming event. 560. pero ano, kailangan mag-ano yung mga tinuturo mo, may mga kailangan gawin. So, Kasi kapag hindi siya uusad pagka stay hindi mo lang doon. pag hindi mo siya ginagawa, ganun pala yun. Okay, Ah, ma-experience eh. ah, ayan. Ito nabuksan ko na brother yung yung sa akin. So, mangyayari doon, saan na nga ba siya? Services report yata yun. Teka lang Services reports. Kita mo na yung screen ko, no? Opo. Tapos, kapag papalitan mo siya ng logo, saan na nga ba siya? Dashboard, master funds. Ito, sa master funds, teka, saan nga ba yan? Kalimutan ko tuloy. Ito pala. Service charges. Ayan. So, pag click mo ng dashboard, punta ka sa master funds. No? Sorry. Dashboard. Ano pupunta doon? Kaya. Ticketing. Okay. So, dashboard, ticketing, tapos service charges, no? And then ito, ipapasok mo yung logo mo dito. So, fill out mo lang to. Bali, halimbawa, kung gusto mong anong tawag dito, ang markup mo for domestic flights is 200 pesos. So, ilalagay mo dito. Sa adult, magkano yung markup mo? Sa child, halimbawa, 150. Tapos sa infant, 100 pesos, halimbawa ganyan. Yung gusto mong markup sa domestic flight. Sa international flights naman, halimbawa sa adult, 500 pesos. Sa child, sabihin natin 300. Tapos sa infant, 200. Ayan, international flights naman yon. Tapos sa hotels naman, yan, kumuha kung domestic hotels, karga ka lang 150 kunyari. Tapos sa international hotels naman is 250. So every time na magse-search ka doon sa dashboard mo, automatically kung magkano yung nilagay mong markup dito, yun na yung lalabas doon sa pricing. So halimbawa, kumpletuhin mo lang to, kung ano yung company name mo, address, mobile number, email address, and then upload mo dito yung company logo mo. No, update. Yung pinaka-question ko, coach, talaga yung yun nga, paano gagawin? Meron bang sa course nyo po na, di ba, binigyan nyo kami ng access sa course? Meron po ba kung saan po doon yung pwedeng magawa ng logo, tapos yung pag-create ng landing page? Po siya. Ito po kasi medyo, ko na siya Alam ko yung lang po. Sa pag-create ng landing page, nandoon sa 100 peso Facebook ad strategy na course. So pupunta ka dito, online courses. Tapos pupunta ka dito sa merong lesson dito sa advanced lesson, senior specialist. Ang nandiyan is Wix, Shopify, tsaka ano nga ba yung isa? Wix, Shopify, tsaka nakalimutan ko yung isa. Basta tatlong builder ang Funnel nandito. coach. Hindi, yung Funnelfy nandito sa 100 pesos Facebook ad strategy. So, dito ka pupunta sa 100 pesos Facebook ad strategy. Nandito yung hinahanap mong lesson. Okay po. Okay? Tapos, halimbawa, meron ka ng landing page, then you can promote your travel agency.
Okay po. Yan. So, halimbawa, pupunta ka na ng dashboard mo, tapos, halimbawa, ticketing, tapos flights, halimbawa, round trip, manggagaling ng Manila, tapos destination, let's say, I don't know, Macau. 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 International Airport, tapos yan, kung ilang adult, kung ilang child yan. And then preferred airlines, so nandiyo dyan. Tapos let's say for example, 2025 of January, let's say January 15, tapos return niya is January 21. Click mo lang yung search. Yan, mag-search na yun ng flight. And then, yun, lalabas na lahat ng airlines na merong offer ng flight na yun, ng dates na yon. So itong Philippine Airline, AirAsia, ito yung price niya. Ayan, meron ding mas mahal, ito mas mahal. So ito yung pinakamababa, yung nasa taas. So yun, ganun siya. Yung balance ko 0-0 kasi wala pa akong fund na nilalagay. Okay po. Okay? Ganun lang siya kasimple. Actually, napakaganda nga nung dashboard nila kasi very straightforward. Ayun, yung nakikita mo dito, 10,460.70 Naka-add sa na po. naka-add na yung markup mo doon. Tapos yung markup niyan, coach, pang round trip. Pang round trip na yan. So, ibig sabihin, ang original price nito is, magkano yung markup natin kanina? 250 ba? Parang- Hindi, 500. So, 10,460.70 minus 500. Ibig sabihin, ang original price lang talaga niyan is 9,960.70. Ibig sabihin, pag nilagay mo yung plus 500 ka dito, yun, kaya siya magiging 10,460.70. So, added na yung markup mo doon. Copy. Okay? Napakadali lang gamitin. So, ang nagandahan ko dito kasi very straightforward. Add ka lang ng markup doon sa anong tawag dito? Sa dashboard. Ano ba yan? Master files. Dashboard ticketing. Ayan. Ticketing sa service charges. Yun. So, yun. 500 yung nilagay natin sa adult. Ibig sabihin, nadagdagan na ng 500 yung markup natin doon sa bawat ticket, plane ticket na lumalabas doon sa dashboard natin. Opo. Ganun din sa hotel. Parehas lang. Coach, meron na kayong landing page para dyan? Pwede Wala pa. Gagawin ko pa lang. Actually, yun din yung naka-pending na task ko. Kasi by next year, yun din yung yun ko eh. Anong tawag dito? Magpo-focusan ko. Pareho kami ni Miss Cecilia. Medyo, anong tawag dito? Madami pang ganap sa buhay dahil Christmas. Sige po, coach. Pagka magpapatawag ako ng session katulad nito, tapos gawa tayo ng landing page sabay-sabay para meron kayong support. Kumbaga real time, gagawa tayo ng landing page sabay-sabay. Tapos you can ask questions. So katulad ng session. Maganda? Opo, yung pagmamarket lang talaga muna nito yung iniisip ko pa sa ngayon. Yun. So magra-run tayo ng ads doon para doon sa na yun. Opo, medyo alien pa kasi siya sa akin eh. Pero gusto ko din talaga siya eh. Maganda ka naman kasi. Ang gawin mo kung hindi pa wag mo na kami antayin ng by January. Aralin mo na yung mga recorded lessons natin doon sa dashboard. Kasi meron na doon, susundan mo na lang. Basta ang maganda pong puntahan ko yung sa 100 pesos saka yun doon sa may parang nga yan? How to create your sales funnel from scratch. Okay po, ayan. Yan, makikita mo ganyan. Okay? Okay, solid. Thank you po. Sige. So, next. Meron pa? Sir Bebot, magandang gabi. Welcome po at naka-ano po kayo. Naka-attend po kayo. Sir Bebot. So, pwede ba coach maka-join sa pag-create ng landing page? Yun na hindi ko maka-avail ng promo. Hindi po naka-avail ng promo. What do you mean? Hindi naka-avail ng promo. Doon sa sa travel agency. Yes, pwede naman. Pwede naman, Miss Jenny, sir. Pwede po. Tsaka nag-avail naman kayo ng di ba, ng digital scientist. So, yun, kasama naman kayo doon.
sa lahat po ng bi-monthly coaching calls natin. Okay, so if wala na, thank you so much for joining. And I appreciate you guys for keeping up until today. For Sir Lawrence, may question? Kapapasok lang yata ni Sir Lawrence. Ayan, naka ano siya. So yun. Maraming salamat guys for joining our session tonight. If wala ng question, Sir, paano pala maka-avail ng 6499? Ayusin ko lang yung promo code ko. Bakit nag-error? And then I'll keep you posted kapag na-solutionan ko na yung problem. I think it has something to do with anong tawag dito? The promo code baka nag-conflict dun sa previous na ginawa ko. Coach, Yes. Yes, may go ahead. tanong pa po pala ulit. Apo, go ahead. Na-fix na po ba yung issue dun sa ano ko? Di ba po yung sinend nyo sa aking name, yung sa middle initial ko, nagka-rumble? Saan yan? Sa... Yung sa ano po, sa Galamore. Di ba binigyan niyo po ako ng ano yung parang image na successfully register. Pero ang nakalagay na pangalan ko Aaron Paul Dima Guya Bianson, hindi po Dima Yoga. Pinaano ko na sa kanya, pinaayos ko na. Hindi Iba pa ko, ba yung lumalabas sa'yo? hindi ko kasi makita yung ano kung saan pwede pong makita doon yung pangalan. Hinahanap ko din. Hindi. Okay lang yun. Walang problema. For as long as na meron ka ng access dun sa dashboard. Apo. Meron naman. Walang problema yun kahit na merong I believe pinaayos ko na sa kanya. For as long as na nabubuksan mo yung dashboard mo, walang problema dun. Okay po. Thank you po. Okay. Sir Edward, medyo technical ba mag-connect ng Zendit sa landing page? Yes. So we will have another session for that, Sir Edward, and I'll help you set it up. Okay? Okay ba yan? Thank you, Coach. Thank you. Ayos. Sige. Anyone? Meron pa? Wala na? So, kung Ma'am Chona, sino pa? Sir Lawrence, Miss Erica, Miss Nenit. If wala na, let's call it a day or call it a night. Merry Christmas, everyone. And I appreciate for you guys for joining. And see you sa next bi-monthly coaching calls natin. I probably, siguro after Christmas na. Kung hindi, New Year na or after na ng kaguluhan. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Thank you so much for joining. And see you when I see you. Bye-bye. Bye. Okay.